Sa nganong kinahanglan mo simba ang usa ka tawo. So una ingon sa Biblia, unsa ni? Mumugod ang Ginoo, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So ingon sa Ginoo, unahang Dios, simbahang Dios, salagari ang Dios, kay tanan niini mga butang nga gikinahanglan nimo ni kalibutana, ihatag sa Dios kanimo. Ingon sa Biblia, for we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. So sabot, ingon sa Ginoo, minugna kita sa Dios, binuhat kita para sa pagbuhat og maayong kabinuhatan. Ingon sa Biblia nga giandam sa Dios, dapat kita magalakaw niya na. So usa sa mga buhat nga atong mabuhat para sa Dios, no? Ang pagsimba kaniya, kay daghan mga rason nga kinahanglan mo simba mo sa katao. Ingon sa Biblia, nangita ang Dios ug managsimba kaniya, no? Ingon sa Biblia, ang Dios, ang Bible nag-instruct pod kanato nga not to forsook the assembling of ourselves together. Sabot, kinahanglan nato panagtigom sa simbahan, kaya naman aron kita madasig, no, sa matag usangan, makita nimo nga nagabuhat diha sa Dios. Ikatulo, kaya ang pulong sa Dios nawali diha sa simbahan o kining pulong nga, no, hatag kanato kinabuhi, hatag kanato paglaom, naghatag kanato panalangin. So ingon sa Biblia, ikaapat, no, kay sa simbahan man gud sila nawali ang pulong sa Dios. Ang Dios, no, nahatag kanato warning pinaagi sa pagbadlong sa atong pagpakasala. Kay ingon sa Biblia, kung mawarningan kita bago ma-impose sa Ginoo ang iyang unsa ni, ang iyang mga bunal, no, iyang pagbadlong nga ni kanato, ingon sa Ginoo nawarningan ta, no, pinagi sa pagwali sa pulong sa Dios. Ikalim mga butang nga dapat natong consider nga kinahanglan ta mosimba. Because ingon sa Biblia, we should sing praise unto God, no, dapat ta magdayeg diha sa Dios. Ingon sa Biblia, sing praises to God, sing praises unto our King, sing praises. So ingon sa Biblia, gibalik-balik, no, mag-awit og pagdayeg ngadto kanila mo nang natay mga awiton, mga hymnal diri nga ginakanta bago ta nagsugod ang atong panimbahon. So ingon sa Biblia, Psalm 68 verse number 4, ingon na Biblia, sing unto God, sing praises to His name, extol Him. So ibayo ang Dios that rideth upon the heavens by His name Jah, and rejoice before Him. So ingon sa Biblia, extol Him, no, ibayo ang Dios that rideth upon the heavens by His name. Sing unto God, sing praises to His name. So sa Hebrews chapter 2 verse number 12, so gisugo ta sa Ginoo nga mag-awit ngadto kaniya, magdayeg ngadto kaniya. So dili lang sa simbahan unta ang pagdayeg. So pasig sa imong balay pwede ka makaawit diha sa Dios. Apan usa sa mga nindot nga lugar, no, unsa ni, a desired place, unsa kanang lugar nga dapat unsa ni, kalipay sa Dios ang pagdayeg ngadto kaniya, ang simbahan. Sa Hebrews 2 verse number 12, ingon sa Biblia, Hebrehanon kapitulo 2 versikulo 12. Ingon ang Biblia, seeing I will declare thy name unto my brethren, in the midst of the church will I sing praise unto thee. So ingon sa Biblia, usa ka tawo, no, sa Biblia, in the midst of the church, sa tunga-tunga sa mga katawhan, sa tunga-tunga sa mga simbahan, I will sing praise unto thee. So nagadayeg ang usa ka tawo ngadto sa Dios, no, sa tunga-tunga, no, sa congregation. Sa Biblia kining church man God is congregation. Mabusawad ka ng mga panagtigom sa mga Kristohanon. Ingon sa Biblia, sa Psalms 22 verse number 22, ingon ang Biblia, I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the congregation will I praise thee. So mabusawad kining church, ingon sa Biblia, in the midst of the church will I sing praises unto thee. Ingon sa Biblia, giklaro na kanang nga church is a congregation, because in Psalms 22 verse number 22, no, kitagaan sa tawag nga parallel passage ba, tawag ni sa parallel passage sa Biblia, ingon diriya, in the midst of the congregation will I praise thee. So sabot sa tunga-tunga sa katawan sa Dios, no, diya sa panahon sa panagtigom, sa panahon sa pagpanimba, ingon sa Biblia, mao na panahon anindot ka mudayeg sa Dios. So in the midst of the church will I sing praise unto thee. In the midst of the congregation will I sing praise unto thee. So mo sa Biblia, and the church, no, maklaro na to ng kining church, dili na mo ang mga building, no. So sa dili kagwapo ang building, apan naay mga katawhan sa Dios, no, sa Biblia nga nagkinabuhi para sa Dios. Ingon sa Biblia, it's a good church. So in 1 Corinthians chapter 3 verse number 9, 1 Corinthians chapter 3 verse number 9, ingon ang Biblia, 1 Corinthians chapter 3 verse number 9, ingon ang Biblia, 1
1 Corinthians 3:9, ingon ang Bible, for we are laborers together with God. So kita magbubuhat kauban ng Dios. We are God's husbandry. So kung sa sa uma pa ni, yung sabi nila, kamo ang umahan sa Dios. We are God's building. Kamo ang building sa Dios. So yung sa Biblia, the church is the congregation. Church is the people, no? Kita nga mga tao, yung sabi, we are God's building, no? So kita nga katawhan sa Dios. Kita ang ang simbahan sa Dios, no? So nganong kinahanglan ta magdayeg sa Dios? So nganong kinahanglan nato daigon ng Dios? Because ingon sa Biblia, He is righteous, no? Because of His righteousness, tungod sa iyang mga pagkamatarong. In Psalm 7 verse number 17, in Salmo kapitulo 7 versikulo 17, ingon ang Biblia, page 610 sa atong Bible. So 610 sa atong Bible, Psalms 7 verse number 17, ingon ang Biblia, I will praise the Lord according to His righteousness, and will sing praise to the name of the Lord Most High. So, sa Biblia, akong daigo ng Dios, sumala sa iyang mga pagkamatarong, no? According to His righteousness, and will sing praise to the name of the Lord Most High. Kung ako mag-aawit diha, magdayeg diha sa ngalan sa Ginoo nga labaw sa tanan. So, sa Biblia, nganong kinahanglan daigo ng Dios? Kay siya labaw sa tanan, sa Biblia, and He is righteous. So, for His righteousness. So, sa Biblia, Psalms chapter 119, Salmo 119, sa atong Bible, no? Salmo kapitulo 119, ingon ang Biblia, verse number 164. Psalms 119, verse number 164. So ingon ang Biblia diri, 7 times a day do I praise thee. So kapito kahigayon sa isa ka adlaw nagadayeg si David ngadto sa Dios because of the righteous judgment, tungod siyang mga pagkat matarong nga mga paghukom. So yung sabi nila, tungod sa matarong nga paghukom sa Dios, ginadayig niya ang Dios, no? 7 times a day. So kapito sa kadlaw ginawitan niya ang Dios, no? Ginahimaya niya ang Dios. So pasabot din lang, so sa simbahan nagadayig ta sa Dios, nagaawit ta sa Dios, ug pipila ka mga kanta. But bisan pa inigulo na sa itong panimalay, pwede kita mo dayeg sa Dios. Pwede kita mo awit diya sa Dios. So yung sa Biblia, 7 times a day. Dayon day. Ay buntag sa mga. Dali. So 7 times a day do I praise thee because of thy righteous judgments. So yung sa Biblia, matarong ang mga paghukom sa Dios. So matarong ang Dios. So that's why ang Dios nahigugma pud sa mga matarong nga mga tao, no? Mga tao nga nagabuhat og pagkamatarong aning kalibutan na gihigugma sa Dios. Nga naman ang Dios nato matarong mismo, no? So sa 1 Peter chapter 3 verse number 12. 1 Peter chapter 3 sa unang Pedro kapitulo 3 versikulo 12. Ingon sa Biblia, 1 Peter chapter 3 in page 1261. 1261 ingon ang Biblia. Page 1261 ingon sa Biblia, for the eyes of the Lord are over the righteous. So ang mata sa Dios naangadto sa mga nagbuhat og mga matarong, no? Sa mga matarong. And His ears are open unto their prayers, but the face of the Lord is against them that do evil. So ingon sa Biblia, ang mata sa Dios tuwa sa mga matarong, no? O ang iyang mga dungga ng sa Biblia nagapaminaw sa mga pag-ampo nila, no? So mga tao nagabuhat og matarong, papaningon sa Biblia, but the face of the Lord apan ang dagway sa Dios, no? Is against them that do evil. Mo pasabot, ngadto kanila ang naong sa Dios, no? Against. Mo pasabot, supak ngadto kanila nga nabuhat og kadautan. So ingon sa Biblia, nga dapat kita nga mga tao, no? Manikamo kita magbuhat og matarong nga aning kalibutan. So yung sa Biblia, 1 Peter chapter 3, verse number 10 down to verse number 11, yung ng Biblia, for he that will love life, so maghigugma siyang kinabuhi, and see good days, nakita og mga maayo nga mga adlaw, let him refrain his tongue from evil. So tugod yang iyang mga baba magundang sa pagpakasala, and his lips that they speak no guile. Sabot,
ang ilang mga baba dili magstorya og mga panglimbog. So ingon sa Biblia, his tongue should refrain from evil. So kung gusto ka mahigugma sa imong kinabuhi, kay Dios mismo kinabuhi. Ingon sa Biblia, let him eschew evil. Sabot, utalikod ka sa pagpakasala and do good, let him seek peace and ensue it. So sa Biblia, pangita ang kalinaw og sunda kini. So ingon sa Ginoo, ang mga because God is a righteous judge, ingon sa Biblia, ang mata sa Dios tuwa pod sa mga tao nga nagbuhat og matarong, naglikay silang kaugalingon sa pagpakasala. Ang ilang let him refrain his tongue from evil, no? Ang nagpugong siyang dila sa pagpakasala, no? So the Bible says in Psalms chapter 7 verse number 10 to 11, Psalms chapter 7 verse number 10 to 11, yung na Biblia, Salmo kapitulo 10 kapitulo 7 Salmo kapitulo 7 bersikulo 10 hangtod sa 11, no? Nangon na Biblia, no, ba ang Dios, ang mata sa Dios tuwa sa mga matarong. Apan ang Biblia nagasulti pod nga ang Dios nagakasuko, no? He is angry at the wicked. So ingon sa Biblia, nagakasuko ang Dios kada adlaw sa mga dautan nga mga klase nga mga tao. So ingon sa Biblia, Psalm 7 verse number 10 down to verse number 11, ingon Biblia, my defense is of God, no? Ang ako ang taming ba kung akong panagang, no? Gikan sa Dios, which saveth the upright in heart. God judgeth the righteous. So ang Dios nagahukom sa mga tao nga nagabuhat og matarong. And God is angry with the wicked every day. Ug ang Dios nagakasuko sa mga dautan nga mga tao kada adlaw. Mo sa Biblia, God is angry at the wicked every day. Mo sa Biblia, Psalms 9 verse number 17, ayun lang pagkato dito. Pero kung basahon di kanyo, Psalms 9:17, the wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. So sa Biblia, ang mga dautan nga mga tao madto sa impyerno. Ug tanan nga mga nasod, no? Kanasuran no grupo sa katawan nga nagkakatangon sa Biblia nga nagakalimot sa Dios. Ingon sa Biblia, God is angry at the wicked every day, and God, no, shall turn these people, the wicked, into hell. Because God is a righteous judge. God, no, ingon sa Biblia, ang Dios matarong nga Dios ug matarong nga maghuhukom. So bingon sa Biblia, in Ezekiel 18 verse number 32, sumuni ang panambagon sa Dios, no? Ezekiel 18 verse number 32. Ezekiel 18 verse number 32. Sa Bible, ingon ng Biblia, for I have no, Ezekiel 18 verse number 32, for I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord God. Wherefore, turn yourselves and live ye. So ingon sa Biblia, wala kalipay ang Diyos sa mga tao na nangamatay lang sa kagalingon. Ingon sa Biblia, dapat ikaw, ingon sa Biblia, wherefore, turn yourselves and live ye. So kung sa Ginoo, therefore, no, pag-usab sa imong kagalingon, ikaw mabuhi. So kung sa Biblia, in Deuteronomy 30 verse number 19, ang Biblia, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live. So kung sa Biblia, choose life, no, giset sa Dios, no, before life and death. No, pag mingon sino, ibutang na ko sa matubangan na ang kinabuhi ug ang kamatayon. Kung sa Biblia, therefore, kung sa Biblia, blessing and cursing, therefore choose life. Pag pili ang kinabuhi, that both thou and thy seed may live. So sabot, gusto sa Ginoo, magpili ka sa kinabuhi. Unya kabalo tag isa nang kinabuhi ngon sa Bible. Ingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So ingon sa Biblia. Ingon sa Biblia, si Jesus ang atong kinabuhi, no? He is the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. So ingon sa Biblia, choose life. Ingon sa Biblia, pili ang Dios. Kay mismo ang Dios mao ang atong kinabuhi. Ingon sa Biblia, wherefore turn yourselves and live ye. So mabuhi ka. So talikod sa imong galingon, ug dapat kang mabuhi. Ingon sa Biblia, in John 6 verse number chapter 6 verse number 6 to 8, ingon ang Biblia,
Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. So yung sa Biblia, ang Diyos, no, nasa Diyos ang kinabuhi ng walay katapusan. Ang Diyos ang tuburan sa kinabuhi. No, so yung sa Biblia, God, no, pili ang Diyos nga mo imong kinabuhi nga naman. God is a righteous judge. He is angry at the wicked every day, no? So yung sa Ginoo, siya ang atong kinabuhi. And a good thing, unang kinahanglan daigo ng Dios because God's judgment is righteous and God is a God of righteousness. So yung sa Biblia, and the good, dapat po nato siyang daigon nga naman. Kay ang Dios, no, He imputed His righteousness ngari kanato. So gitabo niya ang ato ang iyang pagkamatarong ngari sa ato ang atong kaugalingon. So yung sa Biblia, Romans 3:10, as it is written, there is none righteous, no not one. So yung sa Biblia, walay matarong diri sa kalibutan, walay usa ka perpekto diri sa kalibutan, for all have sinned and come short of the glory of God. Busabot, kahit tanang tao nakasala diha sa Dios o nakabsan sa iyang himaya, so busabot, ingon sa Biblia, walay matarong diri sa kalibutan. Ang Dios lang ang matarong apan ingon sa Biblia. Palingkuran ng mga bata madug. Mudi kay kapuyo pa, ulian na lang kung gusto mo uli. Basig di ka gusto mo uli, paulian na lang, no? Kung gusto mo uli, paulian lang, no? Pagpuyo ate ha. Pagpuyo ay siglakaw-lakaw. So yung sa Biblia, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. So yung sa Biblia, ang Diyos, no, Jesus is the end of the law, no? Ang katapusan sa balaod para sa pagkamatarong sa matagusa nga nagatuo. So pasabot, ang Diyos nga matarong, kita nga makasala, yung sa Biblia, pag siya itong gituan sa itong kaluwasan, yung sa Biblia, gipa ka matarong kita sa Diyos. Yung sa Biblia, Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. So yung sa Biblia, Romans 4, verse number 5 to verse number 8, gipatong sa Dios, no, He imputed His righteousness toward us. Yung sa Biblia, but to him that worketh not, but believeth on Him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Even as David also described the blessedness of the man, to whom God imputed righteousness without works. Kung sabot, ang Dios nagatabon sa iyang pagkamatarong, bisag wala tayong mga binuhatan. Saying, blessed are they whose iniquities are forgiven, and whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. So yung sa Biblia, bulahan ng Diyos nga di na siya pahinginlan sa iyang mga sala. Itapad siya mo si ate Badog. Badog, itapad siya mo si ate Badog. Ay, si palakaw-lakaw. Pagpuyo mo, ayun na masiglakaw-lakaw ha. So yung sa Biblia, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. So nga naman, kaya iyang pagkamatarong, mo gitabon sa atong mga sala aron gihimo kitang putli ngadto atubangan sa amahan. So sa Biblia, to him give all the prophets witness that through His name, whosoever believeth in Him shall receive remission of sins. Kung pinaagi sa ngalan ni Jesus, may sa kinsa nga nagatuo diya kaniya, makadawat sa kapasayloan sa mga sala. So yung sa Biblia, God is a righteous judge, God is a righteous God, but yung sa Biblia, we are sinners before God, but His righteousness being imputed into us, sa diyang nagatuo kita ni Jesus. So sabot natin gitawag, no, imputed righteousness ikan sa Dios. That's why ang Dios, no, angay daigon, no, agay siyang simbakon, awitan ug himayaon. So kaduha nga butang nganong kinahanglan ng Dios simbahon, because the Lord is good, no, kaya ang Dios man good maayo, no. Ingon sa Biblia, there is none good but one, that is God. So walay laing maayo gawas sa Dios. Ingon sa Biblia in Psalms 135, Salmo kapitulo 135, versikulo 1 hangtod sa 3. Ingon sa Biblia, Psalms 135, verse number 1 down to verse number 3. Praise ye the Lord, praise ye the name of the Lord. Praise Him, O ye servants of the Lord. So, daiga ang Diyos. Praise ye the name of the Lord, praise Him, O ye servants of the Lord. Ye that stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God. Praise the Lord, for the Lord is good. So, sa Biblia, daiga ang Diyos, ingon naman ang Diyos, maayo. Sing praise unto His name, for it is pleasant. Sa Biblia, manindot ang mag-awit o pagdayeg diya sa Dios. It is pleasant to praise the Lord because the Lord is good. So nindot ang magdayeg diya sa Dios, kung naman maayo ang Dios. Kung sa Biblia, in Nahum 1, verse number 7, Nahum chapter 1,
Nahum 1 verse number 7, ingon sa Biblia. Nahum 1 verse number 7, the Lord is good. Sa Biblia, ang Diyos maayo, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. So, ingon sa Biblia, maayo ang Diyos. Ingon sa Biblia, a stronghold, ligon kadang panan, no? Sa panahon sa mga kabalaka, panahon sa mga problema. Ingon sa Biblia, maayo ang Diyos, no? The Lord is good and stronghold in the day of trouble, and He knoweth them. Kabalo ang Diyos sa mga tao nga nagasalig kaniya. So, mo nga Ginoo kay ligon nga maayo nga dang panan ng Dios, ligon nga dang panan ng Dios, busabot kaya katabangan sa Dios sa imong mga problema nga moabot sa imong kinabuhi. That's why ingon ang Biblia sa Matthew 11:20 to 30, ingon si Ginoong Hesus, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls." Ingon sa Biblia, ani kamo nga kanamo kamo nga naggikapoy og mga nabugatan ug tagaan ta magpahulay. Ingon sa Ginoo, take my yoke upon you. Busa pati butang ang imong yugo, ang yugo sa Dios diha sa imong liog. Ingon sa Biblia, and learn of me ug kahibalo ko, no? Anawa ko mga pamagi, ingon sa Ginoo, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. So, ingon sa Biblia, kung imo mo kung dangpan, ingon sa Ginoo, makadawat ka kapahulayan sa imong kalag. So, ingon sa Biblia, the Lord is good and stronghold in the day of trouble. Muna ingon sa Biblia, praise the Lord, for the Lord is good. No, kay maayo ang Dios. Ingon sa Biblia, for my yoke is easy and my burden is light. Ingon sa Ginoo, ang yugo sa Dios sayon lang ug ang iyang palasanon gaan lang. Muna ingon sa Biblia, ingon ang Dios sa 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. So ingon sa Biblia, itugyan nga to sa Dios ang imong mga kabalaka. Nga naman, ang Dios nagaatiman kanimo. No? Casting all your care upon Him, for He careth for you. Ingon ang Biblia, ingon ang Dios, call unto me and I will answer thee, and will show thee great and mighty things which thou knowest not. So ingon sa Biblia, magpakita ang Dios ngadto kanimo ug dako nga mga butang ug mga gamhanan nga mga butang which thou knowest not, nga wani mo nahibaluan. So ingon sa Biblia, tawaga ang Dios, because the Lord is good, the stronghold is in the day of trouble. Therefore, ingon sa Biblia, praise the Lord because He is good. No, busabot, una kinahanglan to daygon ng Dios, because ang Dios matarong, ug ang pagamatarong kitabon nga sa itong mga sala aron kita maluwas. Ingon sa Biblia, ang Dios maayo, no, atong kapahulayan sa mga panahon nga atong nakakita mga problema. So ingon sa Biblia, so na mga example diri ano nga ang mga tao didangop diha sa Dios, no, sa panahon nga sila gidaog-daog. In Judges chapter 4 verses number 1 to 3. Judges chapter 4 verses number 1 to 3. Judges chapter 4 verse number 1 to 3. Mga maghuhukom kapitulo 4 versikulo 1 hangtod sa 3. Ingon sa Biblia, and the children of Israel again did evil in the sight of the Lord when Ehud was dead. So ang mga page 283 sa itong Bible, no? Judges chapter 4, ingon sa Biblia, so nang namatay si Ehud, judge sa Israel, so ang mga katawhan, no, ang mga kaanak ni Israel, nagbuhat o kadautan sa mata sa Dios. And the Lord sold them into the hand of Jabin, king of Canaan. So gibaligya sila sa Dios, bubusod gipahimo silang ulipon sa Dios sa hari sa Canaan nga mao si Jabin. That reigned in Hazor, the captain of host was Sisera, which dwelt in Hareshet of the Gentiles. And the children of Israel cried unto the Lord, for he had 900 chariots of iron. So bubusod tungod sa Biblia, 900 chariots of iron, and 20 years he mightily oppressed the children of Israel. So sabot, sa nang gidaog-daog na mga katawhan sa Israel, nung nakasala sila sa Dios, ang Dios gitugot kanila nga madaog-daog sila, no? Mahimo silang ulipon sa hari sa Canaan tungod silang pagpakasala. Kung sa Biblia, the children of Israel cried unto the Lord. So nitawag sila sa Dios, nga naman, gidaog-daog na sila pagayo, kung kalaban, daghan kayog mga sundalo, mga gamit panggira. Diba? So kabalo silang ugalingon, dili sila kadaog kumuaway sila. Pero kung ang Biblia, ang Dios nagipag-away kanila sadang mitawag sila sa Dios, sadang when they cried unto the Lord, no? Sadang hangyo sila sa Dios, mitawag sila sa Dios, ang Dios mo ay nagpagira para kanila. Upasabot, gibuntog sa Dios ang kalaban
dili pinagi sa iyang mga katawan apan pinagi sa kusog sa Dios. Ingon sa Biblia, because God is good, a stronghold in the day of trouble. Ug kabalo ang Dios sa mga tawo nga nagasalig diha kaniya. He knoweth them that trusted in Him. So ingon sa Biblia sa Judges chapter 4, so bisag tuod daghan ng kalaban, dagko og grabe ka mga makuyaw ang kagamitan sa kalaban apan wala imposible sa Dios. In Judges 4 verse number 13 to 16, and Sisera gathered together all his chariots, even 900 chariots of iron. So mga karwahe, mga bakal. Makatong mga panahon na wa pa mga tangke de gira, wa pa mga gira, mga gagamitan sa panggira. So ang pag nakay karwahe mo na nato consider nga karon mga high-tech, mga advanced na klase nga kagamitan sa panahon nila, no? And all the people that were with him from Hareshet of the Gentiles unto the river of Kishon. And Deborah said unto Barak, so Deborah nagingon nga to kay Barak, up, ang kasi Deborah, usa ka prophetess, no? Huwag kini si Barak, mo nagibili sa Dios nga mag-lead sa mga sayang katawan, nga makipag-away ngadto kang Sisera o kining sa Jabin, king of Canaan. Sa Biblia, and Deborah said unto Barak, up for this day, for this is the day in which the Lord hath delivered Sisera into thine hand. Is not the Lord gone out before thee? So Barak went down from Mount Tabor, and 10,000 men after him. So si Barak, no, ning adto isugat sa mga kalaban, ug naa siya mga napulo kalibo nga mga sundalo. Sa Biblia, in verse number 15, and the Lord is comforted Sisera. So bisan tuod nga advance sa mga gamitan sa kalaban ni si Sisera, no, grabe ang iyang mga sundalo. Ug 10,000 lang ang sundalo ni Barak, but kung sa Biblia, it is the Lord that discomfited Sisera. So ang Dios mo ay nagpildi sa ilang mga kalaban. Kung sa Biblia, and all his chariots and all his host with the edge of the sword before Barak. No? Kung nakapildi ang ilang kalaban, ipaunahan ni Barak, no? And so that Sisera lighted down of his chariot and fled away on his feet, but Barak pursued after the chariots and after the host unto Hareshet of the Gentiles, and all the host of Sisera fell upon the edge of the sword, and there was not a man left. So, sabot, tungod kay ni dangop ang katawhan sa Dios ngadto sa Dios. When they cried unto God when they were oppressed, sadang gidaog-daog sila, kung sa Biblia, sadang mitawag sila sa Dios, it is the Lord that fighteth for the people of God. No, ang Dios mo nakapag-away, kauban nila Barak, no, kauban sa mga sundalo ni Barak, ug sa diha nang tawag sila sa Dios, ang Dios mo nipildi sila mga kalaban bisag grabe kadaghan nilang kalaban. Kaya naman sa Biblia, because the Lord is good, a stronghold in the day of trouble. And sa Biblia, and blessed are they that put their trust in Him. Ug bulahan sila, sa Biblia, nga nakabutang sa ilang pagsalig diha sa Dios. Because sa Biblia, kay ang Dios may mubuntog sa imo mga kalaban sa panahon nga mutawag ka. Ingon sa Biblia, no? So ingon sa Ginoo, call unto me and I will answer thee. And I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Ingon sa Ginoo, tawag ako. Upakitaon ta kag mga butang nga labaw sa imong gi-expect, you know? Ingon sa Biblia, unto him that is able to do more exceedingly, no, above all that we ask or think. Ingon sa Ginoo, kaya buhaton sa Dios mga butang nga wala mo naisip nga kaya din niya buhaton. So ingon sa Biblia, the Lord is good. Mo nang sa Biblia, praise the Lord, no? He is good. So, daiga ang Diyos. Kay maayo ang Diyos. So, in Judges chapter 5, verse number 1 down to verse number 3, then sang Deborah and Barak the son of Abinoam on that day, saying, praise ye the Lord for the avenging of Israel, when the people willingly offered themselves. Hear, O ye kings, give ear, O ye princes. I, even I, will sing unto the Lord. I will sing praise to the Lord, God of Israel. So, sa dahil nakadaog si Deborah, no? Sila Deborah, si Barak, mga katawan sa Israel, sa gera, yung sa Biblia, nag-awit sila sa Diyos, no? Tungod sa pagpanimalos sa Diyos, sa iyang mga katawan. Yung sa Biblia, because for the avenging of God unto His people, Israel. So yung sa Biblia, awiti ang Diyos, daig ang Diyos, kay maayo ang Diyos. Sumatarong ang Diyos, maayo ang Diyos. Ingon sa Biblia, ug ang Diyos ang pinakatinuod nga tabang nimo sa panahon sa imong mga panginahanglan. In Psalms chapter 60, verse number 9, down to verse number 12, Salmo kapitulo 60, versikulo 9,
versikulo 9 hantod sa 12. Nung sa Biblia, Salmo 60, who will bring me into the strong city? Kasi magdala ka na ako ngadto sa lig-on nga syudad. Who will lead me into Edom? Wilt not thou, O God, which had cast us off? So ikaw ra may Ginoo makasulod ka namo sa lig-on nga mga klase nga mga lugar, no, nga mga kasyudaran nung sa Biblia. Ikaw ra makabuntog ngadto kanila, Ginoo. And thou, O God, which didst not go out with our armies, help us from trouble. So nangayog tabang ang mga katawa, no? Mga psalmist, diha sa Dios. For vain is the help of man. Yung sa Biblia, kaya mga tabang sa tao, wala na pulos. Yung sa Biblia, unang mga tao, mga katawan sa Dios, nagapangayo kaniya og tabang. Kaya naman, ang tabang sa tao, yung sa Biblia, walay kapustanan na. Yung sa Biblia, through God, we shall do valiantly. For He it is that shall tread down our enemies. Yung sa Biblia, pinaagi sa Dios, makabuhat kita, makabuntog kita, makabuhat kita og mga dagko nga klase nga mga butang, no? Valiantly, yung sa Biblia, for He it is that shall tread down our enemies. So makabuhat kita mga maisugon nga mga buhat yung sa Biblia, kaya ang Dios may mutamak-tamak sa imong mga kalaban. Because the Lord is good, the stronghold the day of trouble. So yung sa Biblia, praise ye the Lord because He is good. Munday ka ang Dios, kaya ang Dios maayo, no? So yung sa Biblia, avenge not of yourselves, no? Give place unto wrath. Yung sa Ginoo, ayaw pagpanimalos. Yung sa Ginoo, pagbutang og isalikwa ang pagkasuko nga naman. Yung sa Ginoo, for vengeance belongeth unto me. I will repay, saith the Lord. Yung sa Ginoo, kaya ang pagpanimalos, ako ana. Yung sa Ginoo, ako'y maningil para kanimo. So ang pag ang Dios ay maningil para kanimo, wala imposible sa Dios. Diba? So mas hadlok ang Dios. Yung sa Biblia, fear Him that is able to kill both soul and body and health. So mas makahadlok ang Dios. Diba? That's why mong tanaw sa Bible, no? Sa kung sa kaklase nga kalaban na ang iyang katawan, dili mo daog siya makatawan as long as ang mga tao nagatawag sa Dios, nagasalig sa Dios, nagabuhat og matalong, nag-obey dia sa Dios. Yung sa Biblia, ang Dios mo ay nagapanimalos kanila, no? Praise the Lord. Di praise the Lord yung sa Biblia. Kini si Barak, Deborah, ug mga Israelites for the avenging of God for His people. Kaya ang Dios nanimalos sa iyang mga katawan para sa iyang kahimayaan. So yung sa Ginoo, give place unto wrath, no? Avenge not of yourselves, for vengeance is mine, ngon sa Dios. I will repay, saith the Lord. So the Lord is good, no? Maayo ang Dios, no? Kadang panan sa panahon sa imong mga kabalaka, yung sa Ginoo, casting all your care upon Him, for He careth for you. Kaya ang Diyos, nag-aatiman kanimo. So yung sa Biblia, so pati sa atong kaluwasan, di lang sa atong mga panglawas, di ba? So gamay ra kay ni mga kaluwasan sa atong panglawas, but mas dako ning kaluwasan sa ato ang kalag. But ingon sa Ginoo, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. And how shall he call on Him in whom they have not believed? So yung sa Biblia, katong mga tao nagatawag dia sa Dios, maluwas ang ilang kalag. Yung sa Biblia, ayun sa Biblia, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. So yung sa Ginoo, naluwas mo nilisin yung mga kamayo. Kapan yung sa Biblia, tungod sa kong kaluoy diya kaninyo. So the Lord is good. He is merciful. Ano yung nagaluwas ng Dios sa mga tao nga nagatuo diya kaniya o nagatawag ngadto kaniya. Yung sa Biblia, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble. So maayo ang Dios, no? Nanangay siya daigon. So nganong kinahanglan po daigon ng Dios, di ba na? Unang-una, ang sabi niya, sing praise unto the Lord, sing praises, di ba? Ginabalik-balik nga daigon ng Dios, daiga ang Dios, di ba? Awiti ang Dios, no? Himaya ang Dios. Nga naman, because He's righteous, because of His righteousness, His righteous judgment, and His righteousness imputed unto us for our sins, for us to be saved, para kita maluwas. Kaduha, kayang Dios maayo, no? Kadang panan siya sa mga tao na hinanglan kaniya. Yung ikatulo po, because God is great, no? Dako ang Dios, gamahanan ng Dios. God is the most high, no? Labaw sa tanan, no? Gamahanan sa tanan, yung sa Biblia. In Psalm 96 verse number 4, Salmo 96 versikulo 4. So page sa atong Beams Bible King James Version, Psalms 96 verse number 4. Yung ng Biblia, for the Lord is great. No, dako kayong Dios. Gamanan kayong Dios and greatly to be praised. Ug labaw nga dapat daigon. He is to be feared above all gods. Kung sa Ginoo, dapat siya kahadlukan sa labaw sa tanan mga Dios.
Kung sabot walay laing Dios gawas sa Dios, bano? So sabot sa tanan giila nga Dios sa mga tao, dili tinuod nga Dios, bano? So walay laing Dios gawas sa Dios, kung sabi niya, for there's the there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. So adunay sa ka Dios sa tulo gidayag sa tulo ka persona, ug walay laing Dios gawas niya na. And the Bible says, He is to be feared above all gods. For the Lord is great. Kailabaw ang Diyos sa tanan. No. Dako ang Diyos sa tanan. Isang kasing nga Diyos. In Isaiah 40 verse number 17, Isaiah 40 verse number 17, yung ng Biblia, Isaiah 40 verse number 17, yung ng Biblia, all nations before Him are as nothing. No, tanan nasod nga at ubangan kaniya sa Dios, no? Walay pulos, and they are counted to Him less than nothing and vanity. So tanan mga katawan kanasuran at ubangan sa Dios, sa Biblia, walay pulos and they counted to Him less than nothing, o mas ubos pa sa walay pulos sa Biblia, and vanity. So in 2 Chronicles, no? So makita nato kung sa labaw ang Dios sa tanan, di ba? Kung sa gamhanan ng Dios sa tanan. 2 Chronicles chapter 14 verse number 8 down to verse number 13. Second Chronicles 14 verse number 8 to 13. Yung ng Biblia, 2 Chronicles chapter 14, verse number 8 to 13. And Asa had an army of men that bare targets and spears. Out of Judah, 300,000. And out of Benjamin that bare shields and row bows, 240,000. All these were mighty men of valor. And there came out against them Zerah the Ethiopian with an host of 1,000,000 and 300 chariots, and came unto Marisha. So niabot na kini si Asa, no, hari sa Judah, na ay mga sundalo about 500,000 kabuk. Apanay kalaban ni abot, no, an Ethiopian nga mao si Zerah, na siya mga katawhan nga milyon, no, 1,000,000, ug na siya 300 ka mga karwahe, and came into Marisha. Then Asa went out against him. So katunga lang sundalo ni Asa against silang kalaban nga mga Ethiopians. Then Asa went out against him, apan si Asa nisukol gyapon, and they set the battle in array in the valley of Sephatha at Marisha. And Asa cried unto the Lord his God. Ug kini si Asa, kabalo siya outnumbered siya sa mga kalaban, nitawag siya sa Dios. And they set the battle in array in the valley of Sephatha at Marisha. And Asa cried unto the Lord his God and said, Lord, it is nothing with thee to help, whether with many or with them that have no power. Help us. Tabangi mi Ginoo, O Lord our God. For we rest on thee, and in thy name we go against this multitude. So kami Ginoo, nagpahulay diya kanimo, nagatawag diya kanimo, nagasalig diya kanimo. And in thy name we go against this multitude. O Lord, thou art our God, let not man prevail against thee. So ikaw Ginoo, Dios, no? Amo ang Dios. O kayo tuguti ang mga tao, no? Maglupig kanimo. So the Lord smote the Ethiopians before Asa. So ang Ginoo nilupig, no, nipildi sa mga Ethiopians atubangan ni Asa, and before Judah, and the Ethiopians fled. Ug ang mga Ethiopians na kalaban nila nang sibat, and Asa and the people that were with him pursued them unto Gerar, and the Ethiopians were overthrown, that they could not recover themselves, for they were destroyed before the Lord and before his host, and they carried away very much spoil. So pasabot, santod outnumbered sila, santod ang kalaban milyon-milyon na, pero sa Biblia milyon na, og sila katunga ra, but they spoiled, no? Pildi gyapon lang kalaban, og ilugan nila sa mga gamitan. Nga naman, kang Dios nilang gitawagan, no, is great God. Dako ang klase nga Dios, gamaanan ng klase nga Dios, is to be feared of all the gods. So siya ang dapat kahadlukan sa tanan Dios, because all nations before him are as nothing, and they are counted to him less than nothing and vanity. So tubangan sa Dios, wala sila kapulo. So yung sa Biblia, muna hidaog si Asa sa away, batok sa iyang mga kalaban, no? So Psalms 147, Salmo 147, versikulo 1, Psalms chapter 147.
Psalms 147 verse number 1 ng Biblia, praise ye the Lord, for it is good to sing praise unto our God. For it is pleasant and praise is comely. No, daiga ang Dios, no? Sa Biblia, verse number 5, great is our Lord, dako ang atong Dios, and of great power, His understanding is infinite. Sa Biblia, dako ang Dios, ug gamhanan sa tanan, ug dako ang iyang kagahom, sa Biblia, and His understanding is infinite. Musabot ang iyang kahibalo, no? Walay sukod. So sa Biblia, great is our God and great power, no? Dako ang iyang kahom. His understanding is infinite, mo nang dapat daigo ng Dios. So sa Biblia, in 147, in Psalms 147, verse number 4, yung ng Biblia, He telleth the number of the stars. So gihap sa Dios ang mga pila kabok ang bituon ngadto sa langit. Kung sa beta kaihap daghan kayo. Pero kaya ra ihapon sa Dios. He calleth them all by their names. So gipanganlan pag yun na sa Dios. Sa dili mahihap ang mga bituon, gihap na niya o giyang gipanganlan. Because His understanding is infinite and wisdom is before Him, sa Biblia, bisan pa sa pagsugod, sa pagbuhat, sa kalibutan. Sa Biblia, who covered the heaven with clouds. So yung pandungan ng kalangitan sa mga panganod. Who prepared rain for the earth. Nag-anda mong ulan diya sa kayutaan. Who make it grass to grow upon the mountains. So busa ba bisang unsa og puto lang mga sagbot apan sigig tubo kay ang Dios may nagpatubo ngadto kanila, no? He gave it to the beast his food. Naghatag og mga pagkaon ngadto sa mga mananap. To the young ravens which cry. So sa Biblia, ang Dios mo ay nagapakaon sa mga mananap. Di ba no? Hindi sila manggutman, hindi sila mga hurot, di ba no? To the young ravens which cry. So katong sa mga uwak, di ba? Sa uwak nga dautan man kay nga imahe nga klase nga mananap pero sa Biblia, bisan pa katong mga uwak gipakaon na sa Dios. Nga naman, great God is great, no? Labaw ang Dios. His understanding is infinite. Walay dili masukod ang iyang kahibalo. So in Colossians chapter 1 verse number 12, in Colossians chapter 1 verse number 12 to 13, in the Biblia, Colossians 1:12 to 13, giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. So yung sabihin ng Ginoo, pasalamati ang Diyos, no? Yung sabihin, verse number 16, for by Him were all things created. So tungod mangod sa Dios, nabuhat ang tanan butang that are in heaven, nga naa sa langit, and that are in earth, nga naa sa yuta, visible and invisible. Sabot makita man o dili, gibuhat na sa Dios, whether they be thrones or dominions, or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Sa Biblia, tanan butang gibuhat sa Dios para kaniya, sa Biblia, para kaniya o ngadto kaniya. And He is before all things, and by Him all things consist. Sabot tanan butang nabuhat tungod sa Dios. Manang sa Biblia, God is great, and greatly to be praised. Nga naman, tanan mo makita din sa kalibutan, no? Adunay mga pipila ka mga ibinimo sa Dios. Nga dili di mo kaya, imagine na kaya na buhaton sa Dios. Bisang ang tao lang mismo, di ba? Ang tao kapila nagka-attempt pagbuhat og tao sa kagaringon nga mga hibalo apan san pa pakyas gihapon. Parang Dios, no? Wala imposible nga to kaniya because He created all things. Kung sa Biblia, Psalms chapter 9 verse number 11, sing praises to the Lord which dwelleth in Zion, declare among the people His doings. So awiti ang Dios, daiga ang Dios nga nagapuyo diya sa Zion, declare among the people His doing. No, ipahagdayag ngadto sa tanang katawhan ang iyang mga binuhatan. Ye that fear the Lord, praise Him. Kamo nga nangahadlok sa Dios, daiga siya. All ye that seed of Jacob, glorify Him and fear Him, all ye the seed of Israel. So yung sa Biblia, kamo nga naikahadlok diya sa Dios, daiga ang Dios. Sing praise to the Lord which dwelleth in Zion. So yung sa Biblia, yanahanglan no daigo ng Dios sa katong mga rason. Daghang laing mga rason. Pero sa Biblia, God is a righteous judge. God is a righteous judge and He imputed His righteousness unto us. Ngayon pagkamatarong gitabon nga rin kanato sa atong mga sala. The Lord is good, stronghold in the day of trouble. Ngun sa Biblia, daiga ang Dios iyang pagkamaayo. So because God is great, no? So ang Dios labaw sa tanan, gamhanan sa tanan,
gibuhat niya ang tanan butang ni aning kalibutan. So dapat siyang daygon isip bisin pa sa pagbuhat kanato, no? For ingon sa Biblia, for His pleasure we are created, no? Gibuhat ta sa Dios para siyang kalipay. So ikalipay sa Dios nga daygon nato siya. So muna si David, no? That's why King David, sa pagsiharing David, nagaingon siyang kugalingon in Psalms 104 verse number 33. Psalms 104 verse number 33 ng Biblia, I will sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. So ingon sa Ginoo, ingon si David, iyahang mag-awit siya sa Ginoo mintras siya buhi pa, ug magadayeg siya sa Dios mintras siya naay kinabuhi. Sa Biblia, in Psalms 146 verse number 1 down to verse number 2, praise ye the Lord, praise the Lord, O my soul. While I live, will I praise the Lord. I will sing praise unto my God while I have any being. So yung sa Biblia, samtang ako buhi pa, ako magadayeg sa Dios, sa Ginoo, ako mag-aawit kaniya ug mga pagdayeg mintras ako may kinabuhi. No nga naman, God is worthy to be praised, no? Dapat siya himayaon, awitan ug daigon, no? So, usan pa sa New Testament gisugo ta nga magdayeg sa Dios, no? Sugo kita sa Dios yung magdayeg ngadto kaniya in Ephesians chapter 5 verse number 19. Episo kapitulo 5 bersikulo 19. Episo kapitulo 5 bersikulo 19. Ingon sa Biblia, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. So gisugo ta sa Ginoo sa Biblia nga magastorya kita, no? Sa atong kaugalingon sa salmo, no? Ug mga himno. So mao na ginaawit nato diri mga hymnals, di ba? And spiritual songs, so mga spiritual nga mga awit, singing and making melody in your heart to the Lord. So sa Biblia, nag-aawit mo, naghatag og melody sa inyong kasing-kasing para sa Dios. Nga naman, takos himayaon ng Dios. In Colossians 3:16, the Bible says, let the word of God, the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Sa Biblia, nag-aawit nga na ay grace, no? Grace like na ay melody in your hearts to the Lord. So tanan nga pag-awit, no? Para sa Dios. Dili lang para pahambog nga gwapo tagtingog. So ingon sa Biblia, para sa kaymayaan sa Dios. So ang ato pong pattern sa atong pagdayeg sa Dios, no, dili po nang sama sa kalibutanon. Nakataka ra tag lukso-lukso, bakambak, diba no? Rock and roll diri, disco dito. Kapanin sa Romans chapter 12 verse number 1 down to verse number 2. Romans chapter 12 verse number 1 down to verse number 2. Romans chapter 12 verses number 1 down to verse number 2. Ingon ng Biblia, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, no? Ihangyo ka kamo mga kaigsunan sa kaluoy sa Dios, that you present your bodies a living sacrifice, no? Ihatag ninyo yung kaugalingon nga buhi nga alad sa Dios, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Yung sa Biblia, nga imong lawas, no, buhi, balaan, madawat nga halad ngadto sa Dios. Yung sa Biblia, and be not conformed to the world, to this world. Yung sa Biblia, og ayaw i-pattern ng imong pagkinabuhi sa sumala sa pagkinabuhi sa kalibutan. So pasabot, bisan pa ang atong mga awit, dili nato ginabase sumala sa unsay uso sa kalibutan. Because sa Biblia, and they that use this world as not abusing it, for the fashion of this world pass it away. Yung sa Biblia, kita nga nagagamit ng kalibutan, no? Kita kaantag mga butang sa Dios, kami gamit ng kalibutan, pero sa Biblia, not abusing it, mga wala ginaabusaran. For the fashion of this world pass it away. So tanan nga uso ang kalibutan, no? Tingala ka sa una, rock and roll pa ang uso, nadugay na himo nag kusani kanang
K-pop na, di ba? Dagkay mga uso ingon sa Biblia sa kalibutan, pero kung sa Biblia, ang uso sa kalibutan lumalabay lang. Pero kung sa Biblia, be not conformed to this world. Ayaw pakiguyon sa kalibutan, but be transformed, no? Nga ikaw mismo, mulahi ka sa kalibutan para sa Dios, para ang imong lawas kung sa Biblia, mahimong buhi nga halad ngadto sa Dios, balaan ug madawat sa Dios, no? Which is your reasonable service, no? So the Bible says in 1 John 2 verse number 15 to 17 ingon ang Biblia, so ingon ang Biblia kung akong i-quote sa inyo ha. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So kasi may mga naigugma sa kalibutan ingon sa Biblia, ang gugma sa Dios wala ngadto kanila. No, ang gugma sa Amahan wala ngadto kanila. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Ingon sa Biblia, tanan diri sa kalibutan, no, kaibog sa unod, kaibog sa mga mata, mga garbo sa kinabuhi ingon sa Biblia, dili na sa Dios, no? Sa kalibutan na, ingon sa Biblia, and the world passeth away and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. So ingon sa Biblia, katong mga mga tao nagbuhat sa kabubuton sa Dios, magauban sa kanunay. So ingon sa Biblia, ayaw igugma ang kalibutan. Muna ang atong pagdayeg sa Dios dili sumala sa urog sa kalibutan, dili sumala sa unsay uso nga na bat naanda na sa unsay nag-adapt sa kalibutan, you know? So wa tay rock and roll. Wa tay mga pagdisco, pagsayo, di ba? So sumala ingon sa Biblia, sing unto the Lord, no? Sa name, making melody in your hearts, na ingon sa speaking to yourself in psalms, hymn, and spiritual song. So nagmakaawit tag mga hymnals o mga salmo, no? Mga espirituhanon, ang klase nga pag-awit, nga naman sa Biblia, dapat nimong awitan ng Dios. Sing praises unto the Lord, no? So magambot ba? Kalagon may higmaon Dios sa langit, Ginoo. Salamat sa imong kayo sa imong kinabuhi. Salamat, Ginoo, sa natapos sa imong panimbahon karong kabuntagon. Ikaw pa na magahimaya sa imong simbahan, Ginoo. Ikaw magabutang katawan, ikaw, Ginoo, mag-build, no? Except the Lord build the house, labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman wake it but in vain. So ikaw, Ginoo, ang mahimaya sa mga pagkinabuhi ng kalibutan. Ginoo, tuloy kami nga dili magkahadlok sa tao, apan magkahadlok na kanino. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.